morning, Pilipinas! Live mula sa Pag-asa Weather and Cloud Forecasting Center. Official na po ang simula ng ating rainy season. Nilabas na po ng Pag-asa ang press release kaugnay ng onset ng rainy season. Kaya may pasilan, ito ang mga dapat tandaan. Gumagamit ang Pag-asa ng mga weather satellites. Isolated at localized thunderstorms. Umaraw man umulan, kaakibat nyo kami tungkol sa lagay ng ating panahon. Dahil sa Panahon TV, walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning, Pilipinas, 4:59 ayon sa Philippine Standard Time. Gising na po ngayong unang Lunes para sa buwan ng Setyembre. Panibagong buwan, panibagong simula, panibagong pag-asa. Simulan po natin ang bagong pahina na ito ng ating mga buhay ng may positibong pananaw. Huwag nang balikan ang mga nakalipas at yakapin na lamang ang bukas. Lagi nating isa-isip, though no one can go back and make a brand new start, anyone can start from now and make a brand new ending. Simulan na po natin ang ating programa, live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ito po ang Panahon TV na nangunguna sa paghatid ng ulat panahon araw-araw mula Lunes hanggang Linggo. Ako po yung weatherman, Harry Bayona, na makakasama nyo ngayong Lunes, September 2, 2013. Simulan po natin ang ating programa sa pamamagitan ng ating pagbabalik tanaw. Muna sa kasaysayan, mga kababayan. Sa parehong araw na ito, noong taong 1865, isinilang si Simeon Ola sa Ginobatan, Albay. Siya ang tinaguriang kapitan ng Revolutionary Forces sa Bicol Region at magiting niya ipinaglaban ang kalayaan ng Bicol Region sa pananakop ng mga Amerikano. Sa parehong araw din ito, noong taong 1901, isinilang si Gregorio Tiongson Velasquez sa Kalumpit, Bulacan. Siya ang tinaguriang ama ng Philippine Phycology o ang Science of Algae. Dahil sa kanyang mga pananaliksik sa larangan ng mga halaman at algae, iginawad sa kanya ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ang parangal na National Scientist in Tropical Phycology noong taong 1982. Tunay nga namang kay galing ng lahing kayumanggi. At ngayon naman mga kababayan, puntahan na po natin ang lagay ng ating panahon. Magiging maganda nga ba ulit ang simula ng araw na ito? Para sagutin ang tanong na yan, makakasama po natin si Pag-asa Weather Forecaster Fernando Cada. Good morning, Mr. Cada. Good morning din sa iyo, Harry, at magandang umaga sa ating mga kababayan na gumigising ng maaga at bumabangon upang malaman ang magiging lagay ng ating panahon. Alright, Mr. Cada, sa ngayon nga po ay walang anumang sama ng panahon na binabantayan sa ating PAR. Ano nga bang weather system ang umiiral ngayon sa bansa at anong idudulot nito sa lagay ng ating panahon? Sa ngayong araw ng Lunes ay halos ang mahinang habagat o yung ating tinatawag na weak southwest monsoon ang umiiral lamang dito sa may bahagi ng Northern Luzon. Kasama rin ang extreme Northern Luzon. At dahil nga po, mahina na nga po ang habagat sapagkat ito nga lang ay na-influensyan dito sa may Hilagang Luzon dahil meron dito sa may bahagi ng Taiwan na isang tropical depression sa JMA o sa Japan. Pero sa ating analysis, ito ay isa lamang low pressure area. Ito naman ay nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at ang kanyang pagtahak ay palayo sa ating bansa. Hinihila nito ang ating southwest monsoon o mahinang habagat, kaya dito lamang sa may dulong bahagi at sa Hilagang Luzon, ito nakaka-apekto. Alright, Mr. Cada, nabanggit nyo nga po na humina nga po yung habagat at tanging sa extreme Northern Luzon na lamang ito nakaka-apekto. Again, ano po ulit ang sanhi ng paghina ng habagat para po sa kapakanan ng ating mga manonood? Mahina lamang ang ating hanging habagat o southwest monsoon sapagkat yung ating prevailing weather condition ngayon ay halos wala na ang ating hanging habagat, doon na lang ito sa may dulong bahagi ng Hilagang Luzon. Kaya po nagkakaroon tayo ng habagat dahil ito ang ating prevailing wind direction pag ganitong mga panahon ng Setyembre. Ngayon, humihina na lamang ito dahil wala na tayong ibang weather system na nakakaapekto sa loob ng ating PAR. At meron nga tayong, katulad ng nabanggit ko, yung isang halos low pressure area o yung tropical depression na ito sa Japan Met Agency. Pero ito naman ay palayo sa ating bansa at walang epekto, kundi may apektuhan ito ang ating southwest monsoon pero mahina na lamang at doon nga lang ito nakaka-apekto sa may bahagi ng dulong Hilagang Luzon. Alright, maraming salamat po sa impormasyong inyong ibinahagi, Mr. Cada. At dahil nasa buwan na po tayo ng Setyembre, mahalagang malaman natin kung ano nga bang mga pagbabago ang mangyayari sa ating panahon. Maaari niyo po bang ilahad ang mga bagay na dapat nating asahan sa ating panahon para sa buwang ito?
Para sa buwan ng Setyembre, ito yung ating simula ng ating bear months. Unti-unti na lalamig yung ating temperatura. Pero sa ngayon, wala tayong nakikitang anumang weather system o low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pag ganitong buwan ng Setyembre, makikita natin na halos dito may mga kaulapan tayo at yung dami ng ulan pag buwan ng Setyembre ay halos ang mga pag-ulan ay mararanasan natin dito sa may bahagi ng Luzon lamang, particular sa western section. Ito yung mga lugar na nakakatanggap ng mga maraming ulan, particular dito sa may bahagi ng western section ng Luzon. Ito ay yung sa may Zambales, Iba at sa may mga Bataan. Kung mapapansin natin, halos meron tayong mga thunderstorm advisory dito sa may bahagi ng Zambales at Bataan dahil yun lamang po yung mga lugar na maraming mga thunderstorm activity. Kaya't yun ang maraming mga pag-ulan. Sa iba't ibang bahagi ng bansa, normal lang naman ang mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa may bahagi ng Kabisayan at Mindanao, kung saan ay kokonti ang mga pag-ulan na naitatala. Kaya pag buwan ng Setyembre, maaari nating talagang maraming pag-ulan dun lang sa may area ng Luzon. At base naman sa ating bilang ng mga bagyo, ito yung average track ng tropical cyclone o bagyo pag Setyembre. Ito yung halos track ng mga average track ng ating mga bagyo. Mapapansin po natin na base dito sa ating average track, ang northwest ang kanyang mga tinatahak at halos walang mga bagyo na dito sa may bahagi ng Kabisayaan at Mindanao. Mataas ang kanyang track position. At base sa ating statistic, makikita natin na mas marami ang category ditong kulay pula, ito ay yung typhoon category at yung blue ay ito ay tropical storm at yung kulay green ito ay naman ay yung tropical depression category. Kaya kung matatandaan natin, may mga bagyo tayo talaga na nagko-cross din pag buwan ng Setyembre. Yung bagyong si Ondoy, yun ay buwan din ng Setyembre. Kaya iba yung pag-iingat pa rin. At patuloy naman na tayong magmo-monitor pag ganitong buwan dahil kahit bare months na, may mga bagyo pa rin tayong aasahan. Alright, Mr. Kada, gusto ko lang pong i-verify kasi meron po mga nagsasabing research na kapag daw po buwan ng Setyembre, landfalling type daw po yung mga tinatawag nating mga bagyo o tumatama po sa kalupaan. Bakit po ba landfalling na tinatawag itong mga tropical cyclone na nararanasan sa bansa tuwing buwan ng Setyembre? Tama ka dyan, Hari. Talagang merong mga bagyo na tumatama o naglalandfall sa ating kalupaan. Sapagkat ang ating hangin, pag buwan ng Setyembre, halos nasa transition period na rin tayo. At yung hangin natin na katulad nga ng ngayong araw na ito ay mahina natin ang hangin habagat. May mga hangin ngayon na galing dito sa easterly, kaya medyo mainit na panahon ang ating nararanasan, lalo na ngayong araw na ito. At meron din pagkakataon na kung ang nawawala yung ating malakas na hangin habagat, merong kaunting amihan na papasok na dito, lalong-lalo na dito sa may bahagi ng silangang bahagi ng Northern Luzon. Ito yung isang dahilan rin kung bakit naitutulak pagka minsan yung mga bagyo na instead pa northwest, pupunta siya sa westward direction at maglalandfall o magkocross sa kalupaan. Meron ngayon dito na halos malinis ang ulap. Ibig sabihin, nandito rin yung ridge ng high pressure area at isang dahilan din yun na paglalakas ang region ng high pressure area, yung mga bagyo na imbis na tumakak pataas, halos bababa ang kanyang pagtahak at yun rin ang dahilan kung bakit maglalandfall o tatama sa kalupaan ang bagyo pag buwan ng Setyembre. Alright, busog na busog po tayo sa kaalaman ngayong umaga ng Lunes. Maraming salamat po, Mr. Fernando Cada. Last few reminders para sa ating mga kababayan ngayong unang Lunes ng Setyembre. So ngayong unang Lunes ng Setyembre, magandang panahon naman ang ating maasahan. May mga isolated rain showers and thunderstorm lamang tuwing hapon o sa gabi. Ang mapangapag-ulan na posible natin maranasan ngayon dito lamang sa may rehiyon ng Cordillera, gayon din sa may Ilocos at sa mga probinsya ng Zambales at ng Bataan. Kaya mga kababayan natin na mainit ang ating temperaturang mararanasan, medyo uminom tayo ng maraming tubig at magdala pa rin tayo ng payong dahil sa parting hapon, nandiyan pa rin mga pag-ulan at sa gabi, kaya mas maganda na yung nagsisigurado dahil yun ang kailangan natin at araw-araw, kailangan tayo maging handa sa pagbago-bago ng ating panahon. Alright, maraming salamat po, Mr. Cada, mga kababayan. Atin nga pong nakasama si Pag-asa Weather Forecaster Fernando Cada na siyang naghain sa atin ng mga bagong kaalaman hinggil sa lagay ng ating panahon. At ngayon naman silipin na po natin kung anong oras nga ba sisikat si Haring Araw.
Ang ating sunrise ay magaganap po ng 5:44 a.m. Ang sunset naman ay 6:07 p.m. Para sa ating moonrise, mangyayari po yan ng 2:49 a.m. Ang ating moonset naman po ay 3:44 p.m. May illumination po yan na 12% at makikita po natin ang new moon sa darating na September 5. Sa usapang astronomiya naman, mangyayari ang autumnal equinox sa darating na September 23. Ang equinox ay galing sa salitang Latin ng ibig sabihin ay equal night. 2 beses ito nangyayari sa isang taon, tuwing buwan ng Marso at tuwing buwan naman ng Setyembre. Kapag sinabing autumnal equinox, magkasing haba ang umaga at gabi. So sa September 23, abangan po natin yan mga kababayan. At ngayon naman silipin na rin po natin ang tidal predictions along Manila Bay, courtesy of NAMRIA. Ang ating high tide ay 7:21 a.m. May taas po yan na 1.09 meter. Habang ang low tide naman natin ay 3:58 p.m. May taas po yan na 0.14 meter. Mas mabubusog kayo sa mga kaalaman hinggil sa lagay ng ating panahon kung kaya't huwag maglilipat ng channel dahil magbabalik po ang Panahon TV.